Tulong. Tulong. Tulungan mo ako. Tulong. Tulungan mo ako. Sino ka? Bitawan mo nga ako. Tulungan mo ako. Ikaw, sino ka? Tulungan mo ako. Anong gagawin ko? Dapat ko ba siyang tulungan? Pero, hindi naman tamang iwanan siya rito. Sige na nga, ang magligtas ng buhay ay isang napakabuting gawain. Kaawaan ka ng Diyos. May suot siyang maskara. Mukhang ang pangit niya. Diyos ko. Anong klaseng tao ba itong iniligtas ko? Soup dumplings, shrimp dumplings, at ice cream. Sa akin lahat ito. Tulog na tulog siya. Baka makuha na siya ng iba o mapahamak ng hindi niya nalalaman. Hello? Sir? Hindi po namin kayo mahanap. Nasaan po kayo ngayon? Huwag na kayong mag-abala. Babalik na lang ako sa opisina mamaya. Sir? Kayo? Nasaktan po ba kayo? Ayos na ang lahat. May gusto lang akong ipaimbestiga sa inyo. Masusunod po, sir. Sir, ito na po ang hinihingi ninyong impormasyon. Iwan mo na lang sa ibabaw ng lamesa. Sipo. Yeming Jue, wala ka na ba talagang pakialam sa buhay mo? Kakamarka ko pa lang sa paggamot ng mga lumang sugat mo, tapos ngayon ay itataya mo na naman iyan sa panganib. Hwe? Bakit tila? Bakit tinitingnan mo ang babaeng iyan? Sino ba ang babaeng iyon? Wala kang pakialam. Jue, hindi ko akalain na ganyan pala ang tipo mo. Matanda ka na, pero bata ang gusto mo. Inaakala mo bang pareho tayo? Diyan mo nagkakamali. Bilang isang lalaki, lalaki pa bang matatawag kung walang babae? Kahit gaano pa kalawak ang mundo, hindi nito matatalo ang pagiging babaero mo. Hindi mo ba ako kakausapin ng maayos? Doon ka makipag-usap sa mga babae mo. Sige na nga, hindi na ako makikipagbiruan sa'yo. Nandito ako para sa isang seryosong bagay. Sino ang mga masasamang taong umatake sa iyo kagabi? Sina Black Eagle Gang lang iyon. Masyado lang silang naging kampante. Bakit kanila biglang inatake? Gusto nila ang mga kalakal na iyon, pero tingnan na lang natin kung kakayanin ba talaga nilang kunin iyon. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahalang mag-asikaso. Pwe, sino ba talaga iyong babaeng tinitingnan mo kanina? Parang masyado kang maraming bakanting oras.
Naaalala ko na 3 buwan na ang nakalipas simula noong pumunta si Andrew sa ibang probinsya. Iniisip ko na, May gagawin pa pala ako, aalis na ako. Sir, nagawa ko na po ang pagsisiyasat. Nag-aaral po si Binibining Ann sa Kyoto University. si, naintindihan ko na. Maaari ka nang lumabas. Opo, Ansiaunuan. Sino ang nagsasalita ng masama tungkol sa akin? Hello? Ansiaunuan, nakita mo ba kung anong oras na? Ngayon ang klase ni Gurong Medusa. Anong nangyayari sa'yo? Umalis na siya. Anong sinasabi mo? Anong umalis na? Ha? Isang kuting lang. Pumunta ka na rito sa school ngayon din. Sige po, pupunta na ako agad. Jeming Hue. Lagot na. Ansiaunuan, Ma'am. tingnan mo kung gaano kababa ang nakuha mo sa math. Mababa na nga ang score mo. Nagawa mo pang lumiban sa klase. Sabihin mo sa akin, anong dapat kong gawin sa'yo? Ipatawag mo ang mga magulang mo. Ma'am, wala po silang oras. Kung ganoon, bukas na lang. Siaunuan, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Tungkol dito sa math, kapag hindi ka nag-aral ng mabuti, pagsisisihan mo ito sa hinaharap. Naintindihan ko po, ma'am. Papasamahin ko po ang pamilya ko bukas. Pero kaka-move out ko lang mula sa aming bahay. Mabuting kapatid, antayin mo naman ako. Hoy, hindi mo ba naririnig na tinatawag ka ng ate mo? Yuching, huwag mong gawin iyan. Siguradong may mahalagang ginagawa si mabuting kapatid. Naku Zilan, masyadong mabait ang puso mo, kaya ka inaabuso ni mabuting kapatid. Zhou Yuching, hindi ka pa ba tapos magsalita? Ansiaunuan, anong ibig mong sabihin? Napakabait ng ate mo sa'yo? Isa ka talagang walang hiyang binibini. Sinasabi mo bang ako ay walang hiya? Walang hiya ka, binaliktad mo pa ako. Tigil. Masyado kayong mapang-api. Qingwei, huwag mo po kaming masamain. Ako na ang humihingi ng paumanhin sa lahat ng ito. Linzilan, huwag ka nang magpanggap na maawain. Nakalipat na ng tirahan si Siaunuan, ano pa bang gusto mo? Qingwei, tara na. Siaunuan, sandali lang. Pinapauwi ka ni Papa sa bahay mamayang gabi. Sinabi niyang matagal na raw tayong hindi nagsasalo sa hapagkainan. Saka, pupunta rin doon ang fiancé ko. Bahay? Ngayon lang ba talaga ni Papa na isipang pabalikin ako? Sige, uuwi ako mamayang gabi. Zilan, hindi ba't ang fiancé mo ay dati ring boyfriend ni Ansiaunuan? Hindi ko maisip kung ano ang mararamdaman ni Ansiaunuan mamayang gabi. Narito na si Siaunuan. Siaunuan, bakit parang wala kang galang? Hindi mo ba kayang tawagin ang ate mo? Iisa lang ang nanay ko. At ang nanay ko ay hindi ako binigyan ng ate. Wala kang utang na loob. Papa, ayos lang po. Hindi ko naman po mamasamain. Siaunuan, nakita mo ba? Sa susunod, matuto ka namang tularan ng ate mo. Uncle, salamat sa paghihintay. Siaunuan, siya ang aking fiancé. Nagsinungaling ka sa akin. Patawad Siaunuan. Ngunit ang mahal ko talaga ay si Lanlan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Pinaglaruan mo lang pala ako. Siaunuan, hindi iyan totoo. Huwag kang magkamali ng akala. Siaunuan, huwag mong sisihin ang iyong ate. Tama na iyan. Huwag na kayong mag-away, kumain na tayo. Siaunuan, ikaw at ang iyong ate, kunin niyo ang mga pagkain sa kusina. Jingchen, tara, doon tayo maupo. Sipo, Ano? Kumusta? Paniguradong sumasama ang loob mo. Lahat ng meron ka, isa-isa kong kukunin mula sa iyo. Tsaka, sasabihin ko na rin sa iyo na kaya ka namin pinauwi ngayong araw ay para pag-usapan ang kasal mo. Anong ibig mong sabihin?
Siyempre dapat ka nang ikasal. May kinakaharap na problema ang kumpanya ngayon. Hirap si Papa sa paghahanap ng mamumuhunan. Ngunit may isang boss Huang na handang tumulong sa ilalim ng isang kondisyon, ang mapakasalan ka niya. Pero parang mahigit 50 taon na siya. Pa, pinauwi niyo ba ako rito para lang ipakasal sa lalaking yung Huang ang apelido? Xiaonuan, huwag kang mag-isip ng masama. Hindi iyan ang ibig sabihin ni Papa. Ang Xiaonuan, ako ang nagpalaki sa iyo. Hindi mo man lang ba magawang tulungan ang kumpanya sa problemang ito pagkatapos ng lahat? Papa, huwag mo na pong sisihin si Xiaonuan. Kung talagang kailangan, ako na lang ang papalit. Hindi pwede. Lanlan, anong pinagsasasabi mo? Pagkatapos nating mag-aral, ay magpapakasal pa tayo. Pa, alam mo ba kung ilang taon na ako? 20 taong gulang pa lang ako. Pero gusto mo akong ipakasal sa isang matandang lalaki. Wala ka bang respeto sa alaala ni Mama? Huwag mong banggitin sa akin ang nanay mo. Pa, si Lindsay Lan ay anak mo. Hindi ba't anak mo rin ako? Siguro naman po ay maaari nating isipin ang iba pang paraan. Papa, hayaan na po natin ito. Tutal, bata pa si Xiaonuan. Kung ganoon ay hayaan nating malugi ang kumpanya at pagkatapos ay magbayad kay Boss Wang ng $100 milyong. $100 milyong lang ba ang halaga ko? Xiaonuan, tulungan mo naman ang kumpanya. Isipin mo na lang na ito ay kabayaran para sa napakaraming taon na inalagaan at pinalaki kita. Sinasabi ko sa iyo, kahit mawala man ako sa mundong ito, hindi ako magpapakasal. Kapag pinilit mo pa ako, kakandis ang ating relasyon. Sinasabi ko sa iyo, An Xiaonuan, sa ayaw at sa gusto mo, magpapakasal ka. Sa susunod na buwan, magpapadala ko ng mga taong mag-aayos para sa iyo. Kinakamuhian ko kayong lahat. Uncle, kailangan ko ba siyang habulin? Huwag na. Ama pa rin niya ako at tiyak na babalik siya. Bakit niyo ba ito ginagawa sa akin? Mama, bakit mo ako iniwang mag-isa? Bakit hindi mo na lang ako isinama? Anong nangyayari? Sir, may babaeng nahimatay sa unahan? At tila ba siya iyong babaeng pinapaimbestigahan niyo sa akin ngayong araw? Xiaonuan. Xiaonuan, gumising ka. Gumising ka, Xiaonuan. Yi. Opo. Ipaandar mo ang sasakyan, kailangang nasa Villa Yuan na tayo sa loob ng 10 minuto. Pagdating natin doon, alamin mo agad kung anong nangyari sa kanya ngayong gabi. Opo, sir. Mo Qiangqiu, binibigyan kita ng 10 minuto para makapunta sa Villa Yuan. Kung hindi, itatapon kita sa malalayong lugar at huwag ka nang babalik kailanman. Mo Qiangqiu, bakit wala pa rin siya rito? Ito na ako. Hindi ba ito ang babaeng nasa dokumento ngayong araw? Tignan mo na siya, bilis. May kaunting lagnat siya, bibigyan ko siya ng gamot, magiging maayos din ang pakiramdam niya kapag nainom na ito. Magiging epektibo ba iyan? Kahit anong pagdudahan mo sa akin ayos lang, huwag lang ang galing ko sa panggagamot. Huwag na huwag mo siyang sasaktan. Alam mo ba na mayroon ka na ngayong kahinaan? Kapag ang isang tao ay nagkaroon ng kahinaan, gaano man siya kalakas ay maaari pa rin siyang bumagsak. Hindi ka ba natatakot na baka Ano naman ngayon? Ibibigay ko ang lahat para protektahan siya.
Ano na ang balita? Nalaman ko na po, ang An Xiaonuan ay ang Lin Group ng pangalawang binibini. Pumanaw na ang kaniyang ina, pinuwesto ng ama ang kaniyang kerida sa bahay, at nagkaroon sila ng isang anak na babae. Ngunit, hindi naging maganda ang trato sa binibining An sa kanilang tahanan, kaya naman umalis na siya roon. Ano pa? Umuwi ngayong araw ang binibining An dahil nagkaroon ng problema ang Lin Group at balak nilang ipilit ang binibining An na maikasal sa isang matandang lalaki, pati ang kaniyang ate sa labas ay inagaw pa ang kaniyang boyfriend. Sino ang lalaking iyon? Siya ang Yan Group na Yan Jingchen po. Dahil iniwan niya ang Xiaonuan, sisiguraduhin ko na ang Xiaonuan ang magiging pinakamasayang babae sa buong mundo. Boss, ano na po ang susunod nating gagawin? Hayaan muna natin iyan sa ngayon. Ang tungkol sa bagay na ito ay kailangan nating itanong sa Xiaonuan. Masusunod po? Basta't hindi mo ako ipagtatabuyan, simula ngayon, ako na ang magtatanggol sa iyo. Bakit? Bakit niyo ba ito ginagawa sa akin? Xiaonuan, Nagmamakaawa po ako sa inyo. Huwag niyo namang gawin sa akin ito. Ayaw kong pakasalan ng matandang iyon. Ayoko. Nagmamakaawa po ako. Umalis na nga ako ng bahay. huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. Huwag niyo na akong saktan. Huwag niyo na po akong saktan. Simula ngayon, ako na ang magpoprotekta sa iyo. Sino man ang magbalak na saktan ka, sisiguraduhin kong pagbabayarin ko sila. Bakit napalitan ang mga damit ko? Panglalaki pa ang suot ko. Ikaw, sino ka? Nakalimutan mo na ba na iniligtas mo ako noong isang gabi? Kagabi naman. Ikaw pala iyan. Naaalala kita. Suot mo ang parehong-parehong maskara noong isang gabi. Mabuti naman kung ganoon. Heto ang damit mo, magbihis ka muna. Salamat dahil iniligtas mo ako kagabi. Ibig sabihin ba niyan ay dapat mo akong bayaran? Huwag na. Iniligtas kita. Iniligtas mo ako. Ibig sabihin ay quits na tayo. Talaga? Siyempre. Alis na muna ako. Anong nangyari sa'yo kagabi? Sinubukan kitang tawagan pero nakapatay ang cellphone mo. Chingwai, gusto akong ipakasal ni Papa sa isang matandang nasa mahigit 50 taong gulang na. Ano? Paano iyon nagawa ng papa mo? Alam mo ba? Ang mas nakakatawa pa, si Yan Jingchen ay nakikipag-date na pala kay Lin Zilan at malapit na silang maikasal. Sina Yan Jingchen at Lin Zilan. Ang dalawang walang hiyang iyon. Tingnan lang nila kung paano ko sila pagbabayarin. Chingwei, anong gagawin mo? Hindi ko na sana dapat pinagtagpo kayo ni Yan Jingchen noon. Huwag ka nang malungkot, tutulungan kitang turuan ng leksyon ang tarantadong si Yan Jingchen. Chingwei, Yan Jingchen, wala kang hiya. Huminto ka riyan. Ano bang ginagawa ninyo? Walang hiya ka. Ang lakas ng loob mong saktan ang ating Xiaonuan. Ang mahal ko ay si Lanlan at hindi. Bakit mo ba ako basta-basta sinusugod? Talagang susugurin ko ang gaya mong isang manloloko sa damdamin ng iba. Chingwei, Lin Zilan, Ikaw ang unang nanakit kay Jingchen. Lin Zilan, wala kang hiya. Alam mo nang magkasama sina Xiaonuan at Yan Jingchen pero tinangka mo pa ring akitin siya, bakit ang kapal ng mukha mo? tama na. An Xiaonuan, naging malinaw na ako sa iyo. Ang ate mo ang mahal ko, kaya huwag mo nang bigyan ng problema si Lanlan. Xiaonuan, mahal na mahal talaga ni ate si Jingchen. Pero kung mahal mo rin siya, handa kong ibalik si Jingchen sa iyo. Lanlan, anong pinagsasabi mo? Ikaw ang mahal ko. Bitawan mo ako. Xiaonuan, kung hindi mo ako patatawarin, hindi ako bibitiw. Xiaonuan, ayos ka lang ba? An Xiaonuan, ate mo pa rin siya. Bakit napakatigas ng puso mo?
Qingbai, alis na tayo. Sana kayong dalawang manloloko ay maghiwalay na agad. Xiaonuan, Bakit? Xiaonuan, nag-usap na kami ni Jingchen na ako ang taya ngayong gabi. Pupunta tayo sa Nightcaller para mag-party. Dahil sa katunayan, aalis na kami ni Jingchen sa eskwelahan. Ayaw kong pumunta. An Xiaonuan, mabuti na nga ang alok ko sa iyo. Huwag ka nang maging matigas ang ulo. Pinapapunta kita dahil pinararangalan kita. Huwag mong sabihing natatakot ka dahil hindi mo kayang makita kaming magkasama ni Jingchen. Siya, pupunta ako. Siguradong pupunta ako. Kung ganoon, alas 7 ng gabi, sa Nightcaller magkita tayo doon. Zilan, ano kaya kung sabay tayong uminom ng ceremonial wine? Jingchen, buntis ako ngayon. Hindi ako pwedeng uminom. Eh, ano? Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Xiaonuan, hindi mo ba talaga ako babatiin? Batiin? Anong dapat batiin? Heto. Sa tingin mo ba ay ipapahamak kita? Nakuha ko na ang lahat ng dapat ay sa akin lang. An Xiaonuan, maya-maya lang, makikita mo na ang iyong mapapangasawa. Lin Zilan, ano ba talaga ang gagawin mo? Huwag mong hayaang maghintay ng matagal ang mapapangasawa mo. Lin Zilan, bakit mo ginagawa ito? Nagagalit ako sa iyo. Dahil mula ngayon, wala na muling aagaw sa akin kina Lin Group at Jingchen. Aking mahal, hayaang aliwin mo ako ng mabuti ngayon. Ikaw, huwag kang lalapit. Kung hindi ka patatawarin ng tatay ko. Ang tatay mo mismo ang nagbenta sa iyo sa akin. Kaya pala, totoo ngang ibinenta na ako ni Papa. Walang hiya ka, nagagawa mo pa akong saktan? Kapag hindi kita naparusahan ngayon, ay hinding-hindi na ako magpapakita. Bruha ka, ngayong araw ay papahirapan talaga kita. Gagawin ko ang lahat para magdusa ka.
Hinto. Hello? Sir, sinusundan po namin si Binibining An at napansin naming pumasok si Binibining An sa Yese at hanggang ngayon ay hindi pa siya lumalabas. Anong sabi mo? Pumasok po si Binibining An sa Yese. Tigil. Walang hiya kang babae. Pagsisisihan mo kapag nahuli kita. Subukan mo pang tumakbo. Bitawan mo siya. Pasensya na. Nahuli ako ng dating. Xiaonuan. 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 Dahil nagawa mong saktan ang aking Xiaonuan, nararapat lang na parusahan ka. Jingchen, Ano kaya ang ingay na iyon sa labas? hindi ko alam. Bakit hindi tayo lumabas at tignan ito? Baka mamaya ay si An Xiaonuan, nahuli na pala siya ng iba? Sige, tignan natin sa labas. Saka ihahatid na rin kita pa uwi. Saklolo, bitawan niyo ako. Tama na yan, Zilan. Walang magandang mapapala sa panonood diyan. Mga kriminal lang naman ang mga iyan. Umuwi na tayo. Sino ang napakasama para lagyan ng gamot ang nakababatang hipag? Nasaan ang panlaban sa gamot? Buti na lang at dala ko ang sarili kong gawang gamot. Kung hindi, ang katawan ni hipag ay mapupunta sa panganib. Jue, ano ba talaga ang nangyari? Sabihin mo na agad. Hindi mo ba nakita? Seryoso ka ba? Dahil sa katayuan mo, paano kung plano ito ng mga kaaway mo na itong babaeng ito ay sadyang ipinasok sa buhay mo? Siya ang magiging asawa ko, ang matriarka ng pamilyang Ye. Jue, ang nakababatang hipag ay 20 taong gulang pa lamang, di ba? At ano naman ang problema doon? Boss, Nalaman mo na ba kung sinong gumawa nito? nalaman na po namin ang kapatid na babae ni Binibining An. Napakasama ng ugali ng kapatid na iyon. Naintindihan ko na, sa bagay na ito, si Xiaonuan na ang magdedesisyon. Kung malalaman po ng pamilya sa lumang mansyon, anong gagawin natin? Kapag sinubukan nilang saktan si Xiaonuan, hindi na ako magdadalawang isip na tapusin ang kaunti nating pinagsamahan. Naiintindihan ko po. Ang pangalan ni Xiaonuan ay mapapasama na sa opisyal kong pamilya. Sa oras na iyon, tingnan natin kung sino pang maglalakas loob na manggulo. Boss, puntahan niyo po agad. Hindi ko alam ang nangyayari kay Binibining An, pero hirap na hirap siyang kumikilos sa kama. Lumayo kayong lahat. Lahat kayo ay masasamang tao. Gusto nyo lang akong pagmalupitan. Bitawan mo ako. Masama kang tao. Bitaw. Xiaonuan, ako ito. Huwag kang matakot. Bakit? Bakit kailangang lahat kayo ay saktan ako? Ano bang ginawa kong mali? Galit ako sa inyo. Tahana, huwag nang umiyak. Ipaghihiganti kita. Zilan, huwag kang magwala, tandaan mong buntis ka. Ingatan mo ang bata sa sinapupunan mo. Ang walang hiyang si An Xiaonuan? Ang nagawa pang may sumagip sa kanya. Ano bang kinakatakutan mo? Huwag mong kakalimutan, dala-dala mo pa ang anak mo. Oo nga pala. Nasa akin pa ang anak ko. Siya nga pala. Sino pa ang nagligtas kay An Xiaonuan? Tungkol naman sa walang hiyang si An Xiaonuan, kahit pa may nagligtas sa kanya, ano ngayon? Siguradong nagsamantalahan na siya.
Tuloy ka. Senyorito, Maupo ka muna. Anong balita? May nahanap ka na ba? Nagpadala na ako ng mga tao para hanapin ang sinabi nyo, pero wala kaming nahanap na kahit ano. At saka, ano? nasaktan lahat ng mga tauhan natin. Kung hindi sa braso, ay sa binti sila may tama. Lumabas ka muna. Sipo, Bastos. Ganito mo ba talaga tratatuhin ang nagligtas sa buhay mo? Kasi, kahit na iniligtas mo pa ako, hindi mo pa rin dapat ginawa iyon, di ba? Kung hindi lang dahil sa isang babae kahapon na humawak ng mahigpit sa kamay ko at ayaw akong paalisin, tingin ko ay hindi hahantong sa ganito ang lahat. Ako pala ang unang kumilos. Siya nga pala, kilala mo ba kung sino ang may gawa nito sa'yo? Siyempre naman, ang kapatid ko sa ama ang may gawa nito. Hinding-hindi ko makakalimutan ito. Kapag gumawa pa siya ng kung anong kalokohan, hindi na ako magtitimpi pa. Anong gagawin mo? Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, paano mo ako babayaran sa pagligtas ko sa iyo? Paano kung ilibre na lang kita ng masarap na pagkain? Hindi ko kailangan ng pagkain. Kung ganoon ay hindi ko na alam. Ako, alam ko. Gusto mo bang marinig? Paano kung magpakasal ka sa akin? Uncle, parang ginagawa mo akong isang kriminal. Iniisip mo ba na matanda na ako? Hindi po. Gutom na po ako. Halika na, kumain na tayo. Uncle, bakit palagi kang nakamaskara? Hindi ka ba naabala riyan? Bakit? Gusto mo bang alisin ko ito? Sige, alisin mo na. Kapag handa ka ng pakasalan ako balang araw, hahayaan kitang ikaw mismo ang mag-alis nito. Ang lakas ng loob mong halikan ako. Oo, ganoon na nga. Ikaw, ayoko nang kumain, papasok na ako sa school. Sir, Sundan mo si Xiao Nuan at bantayan mo siya ng palihim. Kahit anong mangyari, dapat mo itong iulat sa akin. masusunod po. Ansya Unuan, saan ka pumunta kagabi? Niloko ako ni Linzelan at dinala sa Nightcaller kagabi. Muntik na akong mabiktima ng matandang lalaki na nasa 50 taon na ang edad. Ano? Walang hiya ang Linzilan na iyan. Paano niya iyon nagawa sa iyo? Hayaan mo na, Weiwei, ang tungkol sa bagay na ito. Ayaw ko na sanang palakihin pa. Ansya Unuan, nahihibang ka na ba? Ganoon na ang ginawa niya sa iyo. Weiwei, hindi ko siya parurusahan ngayon, pero hindi ibig sabihin noon na palalampasin ko pa siya sa susunod. Yung taong nagligtas sa iyo kahapon, kilala mo ba siya? Hindi ko siya kilala, pero alam ko ang pangalan niya. Siya si Yeming Jue. Hindi ba ito ang ating school bell? Tungkol kagabi? Okay ka lang ba? Linzilan, inagaw mo na nga ang boyfriend ng iba. May kapal pa ng mukha para magtanong ng ganyan? Ruan Chingwei, huwag kang magsalita ng ganyan. Ang mahal ni Senior Yan ay si Zilan. Siya nga pala, sa makalawa na ang engagement ceremony ni Zilan at Senior Yan. Ikaw bilang mabuting kapatid, dapat kang pumunta ha? Huwag kang mag-alala, ang Xiaonuan ko siguradong pupunta. Talaga? Xiao Nuan, talagang inaasahan ni ate na makuha ang iyong basbas. Zilan, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sobrang-sobra na talaga sila. Zilan, pagdating ng iyong engagement party, humanda sila kung paano ko pahihiyain si An Xiaonuan. Sir, nagawa na po ang investigasyon. Ang isang iyon ang may-ari ng Huang Group. Dahil sa kumpanya ni Pamilyang An ay nagkaproblema,
Kaya balak ng tatay ni Binibining An na ipakasal si Binibining An sa boss Huang na iyon, kapalit ng 50 milyong dolyar bilang dote. Bilhin mo ang Huang Group agad-agad. Opo, sir. Paano naman po ang Lin Group? Ang kumpanya ba natin ay may transaksyon sa kanya sa Long City? Meron po, pati na rin po sa pamilyang yan. Ikansela mo lahat ng pakikipagtulungan sa Yan Group. Opo, sir. Naayos ko na po ang lahat. Ano na po ang mangyayari sa mga kargamento? Sa atin naman talaga ang mga kargamentong iyan at binalak lang nilang nakawin ito nang hindi muna tinitingnan kung may sapat ba silang kakayahan. Tama ka riyan. Siya, kung wala na ay babalik na ako sa trabaho. Sandali lang po. Boss, nakikita nyo naman, dahil naayos ko na ang lahat, maaari na po ba akong bumalik? Gusto mong bumalik? Sige, bumalik ka na. Ito na ang araw para mapahiya ang An Xiaonuan. Xiaonuan, dahil araw ito ng engagement ni ate, dapat siguro ay magbigay ka ng pagbati. Pasensya na, ayoko. Samahan na kita papunta doon. Xiaonuan, huwag! Xiaonuan, pasensya na talaga. Hindi ko sinasadyang mabangga ka. Tio, hindi ko sinasadyang mabangga si Xiaonuan, ngunit hindi ko akalain na itutulak ako ni Xiaonuan pabagsak. Siya mismo ang natumba. Wala akong kinalaman doon. Napakasama mong anak. Pagkatapos mong manulak, nagawa mo pang magdahilan. Itinuring niyo po ba akong anak? An Xiaonuan, lumayas ka na ngayon din at huwag na huwag ka nang babalik. An Xiaonuan, teka muna. Bakit ang bracelet ko ay nasa loob ng bag mo? An Xiaonuan, paano ako nagkaroon ng anak na katulad mo? Magnanakaw ka pa pala. Hindi ako nagnakaw. Sinasabutahin niya lang ako. Dalhin siya sa himpilan. Hayaang ang mga autoridad ang mag-ayos nito. Bitawan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Tingnan ko lang kung sinong mangahas na hawakan siya. Tingnan ko lang kung sinong mangahas na humipo sa kanya. Mister, wala po akong ninakaw. Ayaw ko pong pumunta sa istasyon ng mga pulis. Ginoo, tinuturuan ko lang ang sarili kong anak. Kaya pakiusap, umalis ka na rito. Sinong may gawa nito? Ang tatay ko po. Ang lakas ng loob niyo na saktan ang tauhan ko? Anak ko ang sinasaktan ko. Wala kang karapatang makialam dito. Mister, umalis na po kayo. Ayaw ko po kayong madamay. Huwag kang mag-alala. Ginoo? Baka po hindi niyo pa alam, pero isang magnanakaw ang An Xiaonuan na iyan. An Xiaonuan, pumunta ka rito. Ang pagsama sa mga kahina-hinalang tao na gaya niya ay talagang nagbibigay ng kahihiyan sa pamilyang Lin. Sa bahay na iyon, hinding-hindi na po ako babalik kailanman. Kung hindi siya payag na sumama sa iyo, ituturing na itong pagtangay sa kanya. Sinong nagsabing hindi ako payag? Gustong-gusto ko po. Wawasakin ko ang lahat ng gamit dito. Subukan mo lang at tatawag agad ako sa 911. Uncle, wag na lang pala. Wala na ba ang galit mo? Palalagpasin ko muna kayo ngayong araw. An Xiaonuan, kung sa puso mo ay itinuturing mo pa akong ama, lumapit ka na rito sa akin agad dahil kung hindi, ay itatakwil na kitang anak. Sa napakalamig na tahanang iyon, hindi na ako kailanman babalik. Sige, napakagaling. Simula ngayon, kaming mga pamilyang Lin ay mayroon na lamang isang anak, si Lin Zilan. Lin Sheng, tandaan mo iyang mga sinabi mo. Xiaonuan, tara na. Huwag kang malungkot. Hindi kaya ako malungkot.
Bakit ba si Linzilan lang ang paborito sa pamilya, samantalang ako ay parang ibang tao? Sabi mo ay papakasalan mo ako. Totoo pa rin ba iyon hanggang ngayon? Siyempre, totoo pa rin iyon. Kung ganoon, magpakasal na tayo. Sigurado ka na ba? Huwag kang magsisi. Hindi ako magsisisi. Basta't maging mabuti ka lang sa akin. Iproseso niyo ang marriage certificate namin. Opo, sir. Kapag maayos na, diretso mong ihatid sa Villa Yuan. Huwag kang mag-alala. Simula sa araw na ito, ikaw na ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Mahusay ang ginawa mo. Ngayong buwan, ang lahat ng empleyado ng kumpanya ay tatanggap ng doble sa kanilang sahod. Maraming salamat po, Panginoon. Siya nga pala, hindi muna ako pupunta sa kumpanya ngayong araw. Ikaw na muna ang bahala sa lahat. Opo, sir. Gising ka na? Bakit? Sa pagkakataong ito, hindi ka na ba takot na tumakas sa akin? Ano ito? Ito ay katibayan ng kasal? Sinabi mong pakakasalan mo ako. Hindi ko akalain na sa wakas ay totoong kasal na ako. Kahit kasal na tayo, huwag mo itong ipagsasabi sa iba dahil nag-aaral pa ako. Siya, pinapangako ko, maghihintay ako hanggang sa dumating ang oras na handa ka na. Behave ka lang, simula ngayon, bahay mo na rin ito. Uncle, pwede mo na bang tanggalin ang suot mong maskara? Hindi ba't nasabi ko na sa iyo, hihintayin ko ang sandaling mahalin mo ako at ikaw mismo ang magtatanggal nito. Paano kung sa buong buhay ko ay hindi kita magustuhan? Ibig sabihin hindi ko na ito makikita kailanman. Gagamitin ko ang buong buhay ko para pasiglahin ang iyong nanlalamig na puso. Uncle, huwag kang mag-alala. Dahil kasal na tayo, sisiguraduhin kong magsasama tayo ng maayos. Maniwala ka, dahil lang sa edad mo, hindi ako maghahanap ng ibang lalaki. Naniniwala ako sa iyo. Ngayon, ipinagluto kita ng pagkain. Marunong ka palang magluto? Siyempre, kahit ano basta't gusto mong kainin. Mukhang napakasarap naman yan. Tikman mo. Napakasarap. Kumain ka pa ng marami kung gusto mo. Uncle, hindi ko pa pala alam ang trabaho mo, pero base sa itsura mo, mukhang mayaman ka talaga. Hindi ba masarap ang maraming pera? Siyempre, gusto ko rin iyon. Kaya uncle, sa susunod dapat mong ibigay sa akin ang lahat ng pera mo. Sige, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pera sa hinaharap. Xiaonuan, nasaan ka ba? Alam mo bang hindi mo sinasagot ang mga tawag ko at hindi ka rin nagre-reply sa mga message? Matagal na kitang hinahanap. Pasensya na, naka-off kasi ang cellphone ko. Nasaan ka ba ngayon? Nandito ako sa... Ngayon, gusto ko lang muna mapag-isa. Xiaonuan, mayroon ka bang itinatago sa akin? Siyempre wala, ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Paano ko naman magagawang maglihim sa iyo? Naniniwala ako sa iyo. Umuwi ka na agad kapag ayos ka na. Sipo. Sino kaya? Ang taong iyon?
An Xiaonuan? Kahit pa nakahanap ka ng mapagkakatiwalaan, ano naman. Sa susunod, marami pang pagkakataon para pabagsakin ka. Sinong papabagsakin nyo? Jingxian? Bakit ka nandito? Pinapunta ako ni na mama at papa para kamustahin ka. Sabi mo kanina, sinong papabagsakin nyo? Yung mga nanlalamang sa kumpanya natin? Sabi ko, kapag nahanap natin sila, sisiguraduhin kong magbabayad sila. Tungkol sa engagement party, wag mo na munang pag-inita ng kapatid mo. Wala akong pakialam sa pinaggagawa niya dati. Pero sa nangyaring ito, sobra na ang ginawa ni An Xiaonuan, gaya-gaya siya. Naghahanap ng pangit na lalaki para maging backer. Bakit mo naman sinasabi yan sa kapatid mo? Imposibleng humanap si Xiaonuan ng ganoong klaseng tao. Jingxian, hindi mo pa ba nakakalimutan si An Xiaonuan? Tama na, Zilan. Huwag ka nang masyadong mag-isip. Jingxian, totoong hindi lang ako nag-iisip. Si Xiaonuan ay nakahanap na ng sugar daddy. Bakit iniisip mo pa rin siya? Sige na. Kailangan mong magpahinga. May baby ka pa sa sinapupunan. Madami pang trabaho sa kumpanya. Mauuna na ako, ha? An Xiaonuan? Sisiguraduhin kong hindi ka makakalusot sa akin. Totoo kaya ang sinabi ni Zilan na naghanap siya ng mayamang sponsor? Ang chichirya ko, Hindi mo na pwedeng kainin yan ngayon. pati pagkain ng merienda ipinagkakait mo sa akin. Sige na, kapag kumain ka ng masyadong maraming merienda, masama yan para sa kalusugan mo. Bukas ka na muling kumain. Uncle, bumangon ka muna. Paano kung ayaw kong bumangon? Uncle ang daya mo. Uncle, nais ko na sa aking 21 taong kaarawan. Ako mismo ang mag-aalis ng iyong maskara. Si. Xiaonuan. 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 Sir. Sa hinaharap, huwag mo akong iiwan. Sir, hindi ba't nagkasundo na tayo? Hinding-hindi na ako aalis. Siya. Alam ko, pero bakit ka may hawak na kutsilyo kanina? Ipinagluluto lang po kita ng almusal. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na hindi mo na kailangang gawin ang mga ito? Gagawin kitang pinakamaligayang babae sa buong mundo. Simula ngayon, huwag ka nang papasok sa kusina. Sipo. An Xiaonuan, masamang babae ka, huwag kang tatakas. Manang, paaralan ito, hindi ito lugar para makipag-away. Kaya pakiusap, huwag kang mag-eskandalo rito. An Xiaonuan, napakasama mong babae. Kung hindi dahil sa iyo, ang pondo ng kumpanya namin ay hindi sana nawala. Humanda ka dahil pagbabayarin kita ngayon. E di subukan mo. Tigil. Xiaonuan, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. An Xiaonuan, mukhang matapang ka na ngayon Pagkatapos mong humanap ng mayaman na sponsor, pati personal na bodyguard ngayon ay buntot pa rin ng buntot sa iyo. Zhou Yuqing, ayusin mo iyang pananalita mo. Ang mga salitang sponsor at bodyguard ay bawiin mo. Tingnan nga natin kung sino ang nang-aapi sa aking si Xiaonuan. Sir, Ako na ang magpaparusa sa kaniya para sa iyo. Yagi,
Masyadong magulo ang paaralang ito. Paalisin mo sa puwesto ang punong guro para sa akin. Gusto kong makita ang resulta bukas. Xiaonuan, halika rito. Paano kung isa siyang masamang tao? Qingwei, huwag kang magsalita ng ganyan tungkol kay Uncle. Hindi ganoong klaseng tao si Uncle. Napakamabait niya sa akin. Xiaonuan, ano ba talaga ang relasyon niyo sa isa't isa ngayon? Kami ay... Mag-asawa na kami. Xiaonuan, totoo ba ang sinasabi niya? Sabi ni Uncle, lagi niya akong proprotektahan. At isa pa, rehistrado na ang kasal namin. Xiaonuan, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Hindi, pinag-isipan ko ito ng mabuti. Xiaonuan, Qingwei, napakabait sa akin ni Mister. Xiaonuan, Iuuwi ko na si Xiaonuan. Bahala ka na sa sarili mo. Anong kailangan mo? Dahil nagpasya kang magpakasal ng mag-isa, ang kasal na ito ay kailangang wakasan. Kapag sinubukan mong saktan siya, sisiguraduhin kong magsisisi ka habang buhay. Walang hiya ka, ama mo ako. Ama, naaalala kong matagal ko nang pinutol ang relasyon ko sa iyo. Kasama ko na ang nanay ko ngayon. Sino ka sa akala mo? Suwail na anak. Bago ang kasal, naghanap ka ng ibang babae sa likod ni nanay. At nang nalaman iyon ni nanay, nakipaghiwalay siya sa iyo. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya bumabalik. Sinasabi ko sa iyo, Ye Zhenghong, kapag sa buwang ito ay hindi pa rin nakakauwi si nanay, ang masamang babaeng iyon at ang kanyang mga anak ay lahat palalayasin ko sa Ye family. Mula nang makilala ko siya hanggang ngayon, ito na ang pinakamahabang pangungusap na sinabi niya. Uncle, hindi ako gusto ng pamilya mo. Huwag kang matakot. Ako ang magpapakasal sa iyo, hindi ang pamilya ko. Saka, ayoko sa pamilya ko. Bakit? Mahabang kwento ito. Ikukwento ko rin sa iyo balang araw. Kailangan mo lang tandaan ang isang bagay. Habang buhay kang magiging asawa ko at ang may-ari ng Villa Yuan na ito. Uncle, nakakainis ka talaga. Ibalik mo na sa akin ang chips ko. Ibibigay ko ito sa iyo, pero kailangan mo muna akong halikan. Wag na lang, hindi na ako kakain. Sigurado ka? Simula ngayon, hindi na maaaring magkaroon ng kahit anong merienda sa refrigerator dahil hindi ka na naman kakain. Hahalik na. Hahalik na, okay? Uncle, sino po siya? Uncle? Tinawag ka niyang uncle? Sister-in-law. Ako si Mo Kyang Kyu, ang kaibigan ng iyong uncle mula ngayon. Ikaw na ang aking sister-in-law. Kumusta po? Ako naman si An Xiaonuan. Xiaonuan, gutom ka na ba? Parang medyo gutom na nga ako. Tanghalian na kasi. Tara, kakain na tayo ng tanghalian. Hello? Panginoon, biglang nanakaw ang mga gamit natin at nasaktan din si Andrew? Naintindihan ko, pupunta na ako riyan ngayon din. Anong nangyari? Nasaktan si Andrew. Sasama ako sa iyo para tignan. Ihahanda ko lang ang sasakyan. May biglang problema sa kumpanya, kaya kailangan ko nang bumalik agad. Pagkatapos mong kumain, pwede kang mag-shopping, tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Ang card na ito, gamitin mo sa kahit anong gusto mo. Wala naman akong kailangang bilhin. Gamitin sa kahit ano. Masyado lang masasayang ang pera ni Uncle doon. Huwag mong intindihin yan. Ang tanging trabaho mo ngayong araw ay mag-shopping lang ng mag-shopping. Hindi ba ang kapatid ko ito?
Iba talaga kapag nakahanap ng mayaman na taga-suporta, nagawa mo pang pumunta rito sa Dihaw Mansion para mag-shopping. Tiye, mali ko na nabangga kita, pero wala itong kinalaman sa kung bakit. Nandito ako para mag-shopping, kaya pakiusap, huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan. Anong tawag mo sa akin? Tiye, Walang hiya ka! Binabalaan kita, huwag mo na akong tatawaging tiye muli. come on. Masamang babae ka, nakuha mo pa akong itulak. Huwag ka nang magpanggap. Miss? Hello, 911 po ba ito? May biktima po rito ng aksidente. Pumunta po kayo agad dito. Nandito kami sa Dihaw Mansion sa ika-15 palapag. Hello? Nami-miss mo na ba ako akat? Kayo po ba ang kamag-anak ng pasyente? Nasa ospital po ang pasyente ngayon. Ano? Doktor, kumusta na ang asawa ko? Walang seryosong problema. Gasgas lang naman ito. Uncle, akala ko ay hindi na kita muling makikita. Paano mangyayari iyon? Nangako akong poprotektahan kita habang buhay. Naaalala mo ba kung sino ang nanakit sa iyo? Si Linzilan iyon. Sinabi na naman niyang kumuha ako ng mayamang sponsor. Nagalit ako, kaya tinawag ko siyang tiye, tapos ay tinulak niya ako. Pinagbigyan ko na siya noong nakaraan, pero sa pagkakataong ito, hindi ko na siya palalagpasin. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong makukuha niya ang nararapat na parusa. Magpahinga ka muna para bumuti ang pakiramdam mo. Ano ang gagawin mo? Mukhang naging masyado akong mabait sa iyo. Kung alam ko lang noong una mo pang sinaktan si Xiao Nuan, dapat ay tinapos na kita noon pa. Patawad po. Hindi na mauulit. Talagang hindi ko nasasaktan si Xiao Nuan. Yayi. Anong gagawin mo? Yayi. Ang mukha niya. Opo. Wag. Wag, ayoko. Ang mukha ko. Sa tingin ko, natuto ka na sa leksyong ito. Kapag nalaman ko pang may ginawa ka muli, kung gusto mong mawala, pagbibigyan kita. Galit ako sa inyo. Xiao Nuan, bakit ka nandito sa ospital? Ano bang pakialam mo? Umalis ka na lang kaya, baka makita ka pa ni Linzilan. Xiao Nuan, galit ka pa rin ba sa akin? Nagkakamali ka, hindi ako galit. Gusto ko lang sabihin sa'yo na engaged ka na ngayon at may asawa na rin ako. Xiao Nuan, paano mo nagawang magtiwala ng basta-basta sa lalaking iyon? Tingnan mo siya, buong araw siyang may suot na maskara. Bitawan mo ako. Xiao Nuan, pakinggan mo naman ang paliwanag ko, please. Ayokong makinig. Wala na tayong anumang relasyon sa isa't isa. Bitawan mo ako. Anong ginagawa nyo? Zilan, anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko? Bakit hindi mo tanungin sa sarili mo kung anong ginagawa nyo? Yan Jingchen, ako ang fiancé mo? Dala-dala ko pa ang anak mo? Paano mo ito nagagawa sa akin? Ansya Onuan, bakit ba palagi kang nakasunod sa akin? Ano? Ngayon ba ay hindi ka na magpapanggap na mahina? Lumabas din ang tunay mong kulay. Sir, Yan Jingchen. Mukhang ang gulong iniwan ni Yan Group ay naayos mo na. At ngayon ay may oras ka na? Para itaboy ang asawa ko? Hindi ko akalain na ang problema sa kumpanya ay ikaw pala ang may gawa.
Linzilan, kailanman ay wala akong balak na makipagkompetensya sa iyo. Sa susunod, mag-ingat ka na sa mga galaw mo. Zilan, Yan Jingchen, bantayan mo ng maigi ang babae mo. Nandito si Xiao Nuan ngayon? Kung hindi, pagbabayarin ko kayong dalawa. Uncle, pwede na ba tayong umuwi bukas? Ayokong manatili dito sa ospital. Wala talaga akong magagawa sa iyo. Sige, uuwi na tayo bukas ng umaga. Wow, ikaw talaga ang pinakamabait, Uncle. O sige na, magpahinga ka na. Dito lang ako sa tabi mo. Sir, Tungkol kay Lin Group, naging masyado akong mabait sa kanya noon. Ginawa ko lang iyon dahil kay Xiao Nuan, pero ngayon, hindi na kailangan. Para naman kay Yan Group, naglakas loob pa si Yan Jingchen na pumarito para guluhing muli si Xiao Nuan. Dapat lang siyang parusahan. naiintindihan ko po. Siya nga pala, pumunta ka rito ng maaga bukas para ayusin ang pag-alis sa ospital at samahan ang asawa ko pa uwi. Opo, sir. Opo. sino ka ba talaga? Ayos na ang mga papeles para sa paglabas ng ospital at kinuha ko na rin ang mga gamot. Salamat, Uncle. Uncle, kaya ko namang maglakad ng mag-isa. Gusto kitang buhatin. Sino ang makakapagsabi sa akin kung sino ang napaka-cute na batang babaeng ito? Uncle, sino po siya? Siya ba? Siya ay aking ok. Kamusta po, Nies? Isa akong malapit na kaibigan. Ang pangalan ko ay Andrew. Kamusta po? Ako naman po si Xiao Nuan. Ala kuya, kailan ka pa nagkaroon ng pamangkin? Bakit hindi ko alam ito? Tiyo, nagkakamali po kayo. Hindi po ako pamangkin ni Uncle. Nis, ang mabuting bata ay hindi nagsisinungaling. Dapat ang itawag mo sa akin ay kuya. Nis, bakit kailanman ay hindi ka nabanggit ni kuya sa akin? May boyfriend ka na ba? Anong gagawin mo? Nis, kung wala kang boyfriend, gusto mo bang tulungan ka ni kuya na humanap? Huwag na lang po. Ayos lang. Magaling pumili ang kuya mo. Sisiguraduhin kong mahahanap kita ng lalaking guwapo at mayaman. Kuya, hindi ba? Kuya, sa tingin mo ba ay masyado pang bata si Xiao Nuan? Tapos ka na bang magsalita? Hindi pa, tungkol sa usapin ni Nis. Iyan ang pinaka-importanting bagay. Sinasabi ko sa iyo, huwag na huwag mong igagawa si Nis ng relasyong parang sa matanda at bata. Naku, ang mga ganoong lalaki ay mabilis mawala. Tiyak na mahihirapan si Xiao Nuan na maiwang mag-isa sa mundo. Andrew, dahil sa labis mong pag-aalala kay Nis, masaya talaga ako para doon. Tara, bibigyan kita ng isang regalong siguradong magugustuhan mo. Sasama ako sa iyo para kunin iyon. Talaga? Siyempre. Anong nangyari? Kuya, nagkamali ako. Hindi ko dapat sinabi iyon. Tito, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sister-in-law, pasensya na po. Ayos lang. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Pumunta ka sa ospital at magpa-check up. Opo, boss.
Sige na, mag-ayos ka na ng mga gamit mo. Ihahatid na kita sa school. Ihahatid mo ako? Bakit? Ikinakahiya mo ba ako? Hindi naman po sa ganoon, Uncle. Ang ibig ko lang sabihin, hindi ba dapat ay nagtatrabaho ka? Ayoko namang makaabala sa trabaho mo. Pagdating sa iyo, walang ibang mas importante. Tawagan mo ako pagkatapos ng klase mo, susunduin kita sa school. Hindi ba talaga ito makakaabala sa trabaho mo? Hindi. Saka nga pala, ipapakilala rin kita sa mga kaibigan ko. Sipo. Bakit? Chingbai, Xiaonuan, kumusta ka na? Pumunta ako sa ospital kahapon pero wala ka na doon. maaga akong lumabas ng ospital. Nakalimutan kong tumawag sa iyo. Pasensya ka na. Magtapat ka nga sa akin, kumusta na kayo ng uncle mo? May nangyari na ba sa inyo? Loko-loko ka talaga. Anong iniisip mo? Bakit ka pa nahihiya sa akin? Dali, sabihin mo na. Magaling ba sa bagay na iyon ang uncle mo? Kapag itinuloy mo pa ang usapan na iyan, hindi na tayo magkaibigan. Sige na, hindi na ako magtatanong. Oo nga pala, muntik ko nang makalimutang sabihin sa iyo. Alam mo ba, pinalitan na ang principal sa school natin? Palit na ang principal? Bakit daw? Hindi nga, hindi mo talaga alam ito. Mukhang hindi sinabi sa iyo ng uncle mo. Anong ibig mong sabihin? Umuwi ka at itanong mo sa uncle mo. Pero curious talaga ako. Ang uncle niyo ba, ano ba talaga ang pagkatao niya? Kung ayaw mong sabihin, tatanungin ko na lang siya pag-uwi. Mauuna na ako sa klase. Xiaonuan, sila ang mga kapatid ko, sina Mo Qiangqiu at Andrew. Nakilala mo na sila. Wow! Bakit ang bilis gumaling ng mukha mo? Mayroon ka bang power na mag-recover ng kusa? Ate, ito ay dahil sa tulong ko. Kung hindi dahil sa ginamit kong espesyal na gamot, siya ngayon ay siguradong nakahiga pa rin sa ospital. Sa kakaibang galing mo sa medisina, huwag mo nang banggitin yan. Kuya, naisip mo na ba kung ano ang itataya natin ngayon? Dati, ikaw ang palaging lumalaban, pero sa pagkakataong ito, si ate dapat ang sumali. Kung ganoon, doon ako sa panig ni ate. Dahil ikaw ang nagmungkahi, ikaw ang magbigay ng baraha. Bakit ako? Isa rin naman akong panganay na amo sa pamilyang An. Ang utusan ako na mag-shuffle ng baraha, imposibleng mangyari yan. Uncle, hindi ko alam kung paano. Huwag kang mag-alala, tuturuan kita. Ngayong beses, babawiin ko ang lahat ng nawala sa akin, lahat kukunin ko pabalik. Sister-in-law, pag natalo ka, huwag kang iiyak, ha? Ha ha ha. Sir, nanalo na naman tayo. Hay, kailangang tanggapin ang pagkatalo. Hay, sister-in-law, talaga bang hindi ka marunong? Mula nang magsimula tayo, hindi ka pa natatalo kahit minsan. Bagay lang sa inyo yan. Sino ba kasing nagsabi sa inyong makipagpustahan? Sister-in-law, dahil marami kang napanalunan ngayon, hindi ba dapat ilibre mo kami ng masarap na pagkain? Sige ba, ilibre ko kayo ng spicy hot pot. Gusto nyo ba? Ang spicy hot pot, ang pinakamasarap na pagkain sa buong mundo. Paborito ko rin itong kainin. Ha? Kasi. Bakit? Ayaw nyo ba? Siyempre hindi po, milibre si sister-in-law ng masarap na pagkain. Paano kaming hindi magiging payag? Di ba? Sasagot lang ako ng tawag. Maglaro lang muna kayo riyan. Hoy, sister-in-law, ano pala ang kinukuha mong kurso? Nasa Kyoto University ako at nag-aaral ng jewelry design. Jewelry design? Bagay na bagay yan kay sister-in-law. Pwede bang huwag nyo na akong tawaging sister-in-law ng paulit-ulit? Isa pa rin naman akong napakagandang binibini. Pinagmumukha nyo akong matanda sa pagtawag nyo ng ganyan. Tsaka isa pa, hindi na rin kayo bata. Pwede ko ba kayong tanungin tungkol sa isang bagay? Hey, wala lang yan. Sasagutin ko lahat para sa iyo. Dahil malapit kayo kay Tito, nais kong malaman, bakit ba palagi siyang nakamaskara? Andrew, sa tingin ko sa oras na ito, ay kailangan mo na namang pumunta sa ibang lugar. Anong nangyari? Ate, hindi.
Siya unuan, ito kasi. Mabuti pang sa kanya mo na lang mismo itanong. Bakit? Di ba sabi mo sasabihin mo lahat sa akin? Ako? Ako? Kasi ano? Siya unuan, kumusta naman ang jewelry design course mo? Halos matapos ko na. Wala ka bang balak mag-intern sa ibang kumpanya? Tutal, makakatulong yan ng malaki sa trabaho mo sa hinaharap. Naisip ko na yan, pero wala pa akong mahanap na nababagay sa akin. Gusto mong mag-intern? Bakit hindi? Pumunta ka sa kumpanya ko. Talaga po? Siyempre. Kuya, wag mong sabihing magbubukas ka ng panibago. Tama ka. Sabi noon ni Yeming Jue na habang buhay, hindi na siya makikialam sa kahit anong bagay na may kinalaman sa alahas. Seryoso ka ba? Nakita mo na ba akong nagbiro? Sa wakas, natunaw na rin ang yelo sa puso mo. Tama na. Umayos kayong dalawa. Nainggit ako sa inyo. Napakahusay ng pagsasama ninyo. Magkakaibigan kami na handang ibuwis ang buhay para sa isa't isa. Sige na, gabi na rin. Kailangang nang bumalik ni siya unuan para magpahinga. Ituloy nyo na lang ang paglalaro. Xiaonuan, Umalis ka. Si Xiaonuan ay asawa ko na ngayon, kaya huwag mo na siyang guguluhin. Kundi ay hindi ko alam kung ano ang magagawa ko sa iyo. Xiaonuan, ako. Alam kong galit ka sa akin, pero pwede ka pa ring umuwi sa atin kahit kailan. Wala na kaming kahit anong koneksyon ni Pamilyang Lin. Xiaonuan, umuwi na tayo. Siya. Kung gusto mo nang mawala, sabihin mo lang. Uncle, mukhang malas tayo sa paglabas natin sa araw na ito. Huwag kang mag-alala. Si Uncle ang bahala sa iyo ngayong araw. Zilan, bakit ka nandito? Nakita kong gabi na at wala ka pa sa bahay kaya hinanap kita. Walang hiya ka, Ansya Unuan. Hindi pa sapat sa iyo ang pangit na lalaking iyan? Pati si Jing Chen ay lalandiin mo pa. Talagang napakakapal ng mukha mo. Zilan, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ganong klaseng tao si Xiaonuan. Lakasan mo ang loob mong laitin ng babae ko at sisiguraduhin kong pagbabayarin kita. Jing Chen! Jing Chen, okay ka lang ba? Ang suntok na ito ay para ipaalam sa iyo na sa susunod na manggulo ka uli kay Xiaonuan, higit pa sa isang suntok ang matatamo mo. Panginoon, ano po ang dapat nating gawin kina pamilyang Lin at pamilyang Yan? Mukhang hindi maganda ang lagay ni Pamilyang Lin kamakailan. Naghahanap sila ngayon ng mga business partner. Naalala ko na may lote sa silangan ng lungsod. Naiintindihan ko po, boss. Pamilyang Yan, anong huling balita sa kanya? Gaya po ni pamilyang Lin, kailangan na ba nating bigyan sila ng pabuya? Wag muna. Uncle, Anong problema? Uncle, ako. Meron. Meron kasi akong regla ngayon. Manatili ka muna dyan sa loob. Bibili lang ako para sa iyo. Xiaonuan, narito na ako. Ang dami nito. Kailan ko pa ba matatapos gamitin ang lahat ng ito? Inumin mo na ito. Balita ko kapag may ganyan ang mga babae, ito ang iniinom nila. Ikaw, paano mo nalaman? Nag-search lang ako online. Salamat, Uncle. Baliw. Sige na, inumin mo na. Uncle, hindi ka ba papasok sa trabaho ngayon? Hindi naman mahalaga kung pumunta ako o hindi. Gising na, kailangan nating mamasyal ngayon.
Anong ginagawa mo? Baby, hindi mo ba ako sasamahan dito sa bahay ngayong araw? Pupunta ako sa bahay ng kaklase ko. Nangako na kasi ako sa kanya. Xiaonuan, may biglaang nangyari dito sa bahay namin. Kaya sa susunod na lang tayo magkita. Ililibre na lang kita ng merienda sa susunod. Si Nanga, Anong problema? hindi na ako tutuloy sa bahay ni Chingwei ngayon. May kailangan daw siyang asikasuhin. Kung ganoon, sumama ka na lang sa akin ngayong araw sa opisina ko. Talaga po? Ano bang pangalan yon? Malalaman mo rin kapag nandoon na tayo. Uncle, sa'yo pala ang kumpanyang ito. Siyempre, Grabe, pangarap ko talaga sa buong buhay ko na makapag-internship at makapagtrabaho sa kumpanyang ito. nagkatotoo na ang pangarap mo, tara sa loob para makita mo. Uncle, tikman mo ito. Hindi ko gusto ang matatamis na pagkain. Tikman mo lang. Masarap talaga ito. Uncle, napakabastos mo. Sa iyo lang naman ako nagkakaganyan. Uncle, pupunta na ako sa school. Sige, umalis ka na. Xiaonuan, yung design na ginawa mo, naibigay ko na kay Master Ling Yu at nagustuhan ni Master Ling Yu ang gawa mo. Ako ba talaga? Ayos, ang galing. Congratulations! Sa tingin ko sa susunod na mga araw, kokontakin ka mismo ni Master Ling Yu, kaya galingan mo. Salamat po, Guro Chen. Ang saya nito. Ang disenyo ko, nagustuhan talaga ni Master Ling Yu. An Xiaonuan, ang pagkakataong makita si Master Ling Yu ay hindi para sa iyo, para lang iyon kay Zilan. Gagawa ako ng paraan para mapahiya ka. Ano? Totoo ba lahat ng sinasabi mo? Siyempre naman, hindi ko akalaing si Master Ling Yu ay pipiliin ang gawa ni An Xiaonuan. Sister Zilan, sa tingin ko hindi naman masama ang design mo kumpara sa kanya. Sister Zilan, sa totoo lang, galit na galit ka kay An Xiaonuan, di ba? Oh. Sister Zilan, galit ka kay An Xiaonuan at galit din ako sa kanya. Basta't magtulungan tayong dalawa, siguradong si An Xiaonuan ay hindi makakalusot ng ganoon lang. Sa simula pa lang ay ayaw ko na kay An Xiaonuan. Kahit engaged na kami ni Jingchen, nararamdaman ko pa rin palagi na si Jingchen ay hindi pa rin nakakalimutan ang masamang babae na si An Xiaonuan. Nadulas pa ang mukha ko noong huli, ang pangyayaring ito, hindi ko makakalimutan kailanman. Dahil ganyan na nga ang sitwasyon, magsasama tayo para harapin si An Xiaonuan. Pagkatapos nito, ano na ang gagawin natin? Pipigilan nating kunin ni Master Ling Yu si An Xiaonuan bilang kaniyang apprentice. Paano naman natin gagawin iyon? Si Master Ling Yu ay galit na galit sa mga taong sinungaling. Kailangan lang nating ipapaniwala kay Master Ling Yu na hindi talaga sa kaniya ang blueprint na iyon. At sa tingin mo ba, kukunin pa rin ni Master Ling Yu si An Xiaonuan bilang apprentice niya? Oo nga naman. Ngayon, ang pinaka-importanting gawin ay alamin kung kailan kakausapin ni Master Ling Yu si An Xiaonuan at kung saan sila magkikita. Tungkol naman doon, ako na ang bahala. Halo? Magandang araw po. Kamusta po? Kayo po ba si An Xiaonuan? Opo, ako nga po. Sino po sila? Ako si Ling Yu. Nabasa ko ang iyong sinulat nitong mga nakaraang araw at tingin ko ay napakaganda nito. Kailan ka bakante? Maari ba tayong magkita? Kayo po si Ling Yu. Master Ling Yu. Master Ling Yu, may oras po ako ngayong hapon. Kung ganoon, magkita tayo mamayang 3:00 ng hapon sa Yexuan Palace. Walang problema po. Talaga namang napakaswerte ko. Nakuha ko ang gusto ko ng walang kahirap-hirap.
Nakuha mo na ba ang contact details ni Ling Yu? Nasa akin na. Kumusta, sister-in-law? Hindi ako okay. Sino ba ang nang-api sa'yo? Tuturuan ko siya ng leksyon para sa iyo. Ikaw kaya ang nang-aapi sa akin. Naglalakad lang ako ng maayos sa tabi ng kalsada. Tapos bakit bigla mong itinigil ang kotse mo sa harapan ko? Saan ka pupunta? Ihahatid na kita. Pupunta ako sa Yexuan Palace. Ano namang gagawin ni Munting Hipag sa Yexuan Palace? Hoy boss, nakasalubong ko lang si sister-in-law. Sabi niya pupunta siya sa Yexuan Palace. May date ba kayo? Sa Yexuan Palace? Sabi ko ihahatid ko na siya. Pero hindi man lang niya ako pinansin. Naiintindihan ko. Hello? Oy. Grabe talaga. Anong klaseng tao ba iyon? Kayo po ba si Master Ling Yu? Kamusta? Ang iyong disenyo ay nakita ko na. Totoong napakahusay mo. Ipapagawa ko ang aktual na produkto nito. Sigurado akong marami ang magkakagusto rito. Salamat po. Binibining Ann, narinig ko sa iba na ninakaw mo lang ang sketch mo sa ibang tao. Hindi po totoo iyan. Ako po mismo ang gumuhit ng mga sketch na iyon. Xiaonuan, sa wakas ay nahanap na rin kita. Anong ginagawa mo rito? Xiaonuan, kahit na ate mo ako, hindi mo pa rin dapat ninanakaw ang mga gawa ko. Ikaw ba talaga ang gumuhit nito? Opo. Hindi po totoo iyon. Master Ling Yu, maniwala po kayo sa akin. Ako talaga ang gumuhit ng mga sketch na ito. Tama na. Dahil ang disenyong ito ay ninakaw mo lang sa ate mo, wala na tayong dapat pang pag-usapan. An Xiaonuan, anong say mo? Sa paglaban sa akin, masyado ka pang hilaw. Sobrang sama mo. Ako naman talaga ang gumuhit niyan. Wala tayong magagawa. Ang importante ay hindi naniniwala sa iyo si Master Ling Yu. Gusto ko lang sabihin sa iyo na lahat ng mayroon ka ay kukunin ko sa iyo. Sister-in-law? Parang pagod na pagod ka. Hindi mo ba kayang tumigil sa pangaasar? Galing pa ako sa Yexuan Palace. Hanggang sa makarating ng Yuan, sobrang kapagod. Kung pagod ka, magpahinga ka muna pagkatapos kumain. Nga pala, anong ginawa mo sa Yexuan Palace? May isang master na nagustuhan ng aking mga gawa. Pero biglang sumingit si Lin Zilan at sinabing kanya raw ang gawang iyon. Napakasamang babae talaga niya. Huwag kang mag-alala, sister-in-law, papanagutin natin ang walang hiya mong kapatid. Sister-in-law, hindi mo pa sa akin nasasabi kung sinong master ba ang pinuntahan mo? Si Master Ling Yu. Sa tingin mo rin ba ay napakahusay talaga ni Master Ling Yu, di ba? Ganoon din ang tingin ko, pero mali na ang naging tingin niya sa akin. Kuya, tadhana nga naman talaga ito. Uncle, anong sinasabi niya? Hindi kita maintindihan. Si Master Ling Yu ay aking ina, ang iyong magiging biyenan. Uncle, napakagaling mo talagang magsinungaling. Nanay ko talaga siya. Screen name lang ang ginagamit niya, pero ang tunay niyang pangalan ay Ning Wanyuan. Makinig ka. Mabuting tao si Mama. Sa susunod nating pagkikita, tiyak na magugustuhan ka talaga ni Mama. Naghugas lang ng kamay si Xiaonuan at kakain na tayo mamaya. Anong problema? Uncle, si Master Ling Yu ba? Ay talaga bang nanay mo?
Oo, mahilig si Mama sa paggawa ng alahas. Pero huwag kang mag-alala. Walang alam si Mama tungkol sa mga nangyayari sa iyo, kaya naman, ipapaliwanag ko ang lahat sa kanya. Sige na, oras na para magpahinga. May pasok ka pa sa paaralan bukas. Hello, Sa wakas, nagdesisyon ka na palang bumalik? ano bang pananalita iyan? Bakit parang ayaw mo akong bumalik? Kailan mo balak umuwi sa bahay? Kung gusto mong bumalik ako, hindi naman iyan imposible. Basta't humanap ka ng mapapangasawa para sa akin. Kung hindi, ay hindi ako uuwi. Ma, huwag ka na pong magbiro. Alam ko, pero kailangan mo munang bigyan ako ng manugang. Hindi mo ba alam? Araw-araw na lang kapag nakakakita ako ng mga taong karga ang kanilang mga apo, naiinggit talaga ako. Masusunod po ang gusto nyo, may asawa na ako. At isa pa, mayroon na rin kaming marriage certificate. Jue, totoo ba ang sinasabi mo? Sinasadya mo bang lokohin ang iyong mama? Ano ang hitsura ng babaeng iyan? Ma, siya ay kakilala mo po. Kilala ko? Kailan pa? Iyong kanina, si Ansha Unuan na tinanggihan mo po. Ano? An Xiaonuan? Siya pala yun. Hindi ako payag. Bakit po? Ninanakaw ba talaga niya ang manuscript ng kapatid niya? Ma, nagkakamali po kayo kay Xiao Nuan. May ibang nangaapi kay Xiao Nuan. Ang manuscript na iyon ay orihinal na sa kanya. Hindi ganoong klaseng tao si Xiao Nuan. Lahat ba ng sinasabi mo ay totoo? Bakit naman po kita lolokohin? Kung si Xiao Nuan ay ganoon ngang klaseng tao, bakit ko siya papakasalan? Diyos ko, naloko pala ako ng ibang tao. Nakakainis. Sana ay hindi nagagalit sa akin ang manugang ko. Siyempre hindi po, napakabait ng ugali ng asawa ko. Kailan mo ba planong bumalik? Hindi na sorpresa kung sasabihin ko sa iyo, o siya, ibababa ko na ito. Yuking, sa pagkakataong ito, si An Xiaonuan sa harap ni Master Ling Yu ay isa ng ganap na masamang tao. Tama iyan. Sister Zilan, sa tingin mo ba ang sponsor ni An Xiaonuan ay tutulungan si An Xiaonuan? Kahit tulungan pa siya, ano ngayon? Tapos na ang lahat at wala na siyang magagawa. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Kahit saan ko gustong pumunta, walang makakapigil sa akin. Ika, anong balak mo? Ikaw na, masamang babae. Hindi ko akalain na abot ka sa ganitong kababa. Napakabuting tao ni sister-in-law. Tapos gaganito mo siya? Sister-in-law? Ikaw ba ay tauhan ng walang hiyang si An Xiaonuan? Ayusin mo ang pananalita mo. Butler, nandyan ba si Miss Zilan? Bakit ang bilis niyang bumalik? Babalaan kita. Kapag inapi mo pang muli si sister-in-law, sisiguraduhin kong magbabayad ka ng husto. Zilan. Gumising ka. Zilan, huwag mo akong takutin ng ganyan. Tulong. May tao ba dyan? Doktor, ano po ang nangyari? Ligtas po ba ang bata? Paumanhin. Pumanaw na po siya. Jingshan. Ang bata. Nasaan ang ating anak? Nawala na ang anak natin. Si An Xiaonuan ang may gawa nito? Si An Xiaonuan ang nag-utos sa mga taong iyon. Imposibleng magagawa ni Xiao Nuan ang bagay na ito. Napakabuti ng kanyang puso, hinding-hindi niya sasaktan ang dinadala mong bata. Yan, Jingchen. Nawala na ang ating anak. Tapos ipagtatanggol mo pa ang masamang babaeng iyon? Lumabas ka? An Xiaonuan, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para pagbayarin ka ng husto.
Ikaw si Lin Zilan, Miss Lin, tama? Opo. Ako nga po. Sino po sila? Ako si Ling Yu, may oras ka ba ngayon? Gusto kitang makatagpo para makapag-usap. Meron po, meron. Bakante po ako ngayon. Sige, alas 10 ng umaga, sa Yeksuan Palace tayo magkita. Si po. Master Ling Yu? Nakakatuwang makita ang taong nagkukunwari para nakawin ang gawa ng iba. Ling? Master Ling Yu? Hindi ko maintindihan. Anong sinasabi mo? Naghahanap ka ng mga balita tungkol sa akin at nag-text ka pa na ikaw ang gumuhit ng mga disenyo. Ang isang taong tulad mo na nangangarap maging estudyante ko ay hinding-hindi mangyayari kailanman? Ansya Unuan, sa anong karapatan? Bakit parang lahat na lang ng magandang bagay ay sa iyo? Ikaw ang naging sanhi kaya nawala ang anak ko? At ngayon naman ay aagawin mo ang pagkakataong dapat ay para sa akin. Xiaonuan, day off mo naman ngayong araw. Ipapasyal kita sa mall. Siba. Iibilhan kita ng milk tea. Hintayin mo ako rito. Sipo. Aba, hindi ba't si Ansha unuan ito? Matapos mong gawin ang bagay na iyon, may mukha ka pa ring ihaharap? Kung ako sa'yo, magtatago na lang ako sa loob ng kwarto. Ano ang ibig mong sabihin? Nagmamaang-maangan ka pa rito? Naghanap ka ng taong gagawa ng masama kay Zilan, na naging dahilan kaya nawala ang bata kay Zilan. Anong sinasabi mo? Kasalukuyang nasa ospital si Zilan ngayon. Isipin mo, tita ka ng bata, pero nagawa mo pa rin iyon. Nasaan si Xiaonuan? Pumunta siya sa ospital. Ang walang hiya na si Ansya Unuan. Naghahanap ng taong magpapaalis sa bata sa sinapupunan ko. Ano ba talaga ang pakay mo? Wala akong inutusan na manakit sa iyo. Nagsisinungaling ka? Galit ka dahil inagaw ko sa iyo si Jing Chen? Kaya naghahanap ka ng paraan para maghiganti sa akin. Zilan, hindi pa tapos ang investigasyon dito. At baka naman hindi si Xiaonuan ang may gawa nito. Yan, Jing Chen. Ipapakulong kita sa mga pulis. Parang gusto mong parusahan kita. Uncle, tara na, umalis na tayo. Gumagawa lang talaga sila ng gulo. Wala naman akong inutusan na manakit sa kaniya. Siya. Zilan, paano naman magagawa ni Xiaonuan na saktan ka? Yan, Jing Chen. Ang bata ang nawala sa atin. Bakit mo pa rin pinagtatanggol ang masamang babae na si Ansya Unuan? Hindi mo pa ba talaga siya nalilimutan? Kung gusto ninyong tumawag ng pulis, gawin ninyo. Uncle, anong sinasabi mo? Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Hello? 911 ba ito? Mayroon kaming kriminal dito. Pumunta agad kayo rito. Ansya Unuan, ikaw na masamang babae ka. Naglakas loob ka pang itulak ako. Huwag mong isipin na dahil nakahanap ka ng mayamang lalaki, ay pwede ka nang magmalaki sa harap ko. Sa tingin mo pala, ang mga mayayaman ay pera lang ang mayroon at walang kapangyarihan o posisyon. Dahil sinabi mo yan, sa tingin ko ay kailangan kong ipakita sa iyo. Hello, Yayi. At isama mo na rin ang pagpaparusa kay Lin Group. Naiintindihan ko po. Gagawin ko na po agad. Huwag kang masyadong mayabang dahil baka, sa huli, mapahiya ka lang. Zilan, may problema sa kumpanya. Pabalikin mo si Jing Chen para tumulong. Sipo, sasabihan ko agad si Jing Chen na pumunta riyan. Jing Chen, may problema sa kumpanya ni Papa? Pinapauwi ka para tumulong. Siya. Xiaonuan, tara na. Hinto. Uncle, huwag ka na sanang magalit, okay? Sorry na. Uncle, Huwag na huwag mo na silang kikitain, kung hindi ay parurusahan kita ng matindi. Naku,
Natakot ko yata siya. Baby, patawad. Natatakot lang talaga akong mawala ka. Sa wakas, nakabalik din kayo. Balita ko kay Yeyi, pumunta raw kayo sa ospital. Os ba kayo? Maayos naman kami. Tio, gutom na ako. Sige, ipagluluto kita. Tio, gusto ko lang itanong, kailan nga ba ang kaarawan ni Tio? 15 ng Disyembre. Bakit mo na itanong? Hala, kaarawan na ni Tio sa makalawa. Gusto ko sanang isurpresa siya ng isang selebrasyon. Puwede ba iyon? Si Jue. Kailanman ay hindi pa nakaranas ng sariling birthday party? Kung ganoon, lihim nating ipagdiwang ang kaarawan niya. Sipo. Pero huwag nating ipapaalam kay Tio. Dapat nating panatilihing sikreto ito. Ano ang pinag-uusapan nyo? Sikreto namin ito, Boss, nakuha ko na po ang gamit. Lumabas ka muna. Si Jue, tapos na ang oras ng trabaho? Pauwi ka na ba? Xiaonuan? Xiaonuan. Xiaonuan, ikaw ba yan? Maligayang kaarawan sa iyo. Uncle, maligayang kaarawan. Tada! Mahal ko, salamat sa iyo. Tila nagbabasa tayo ng isip ng isa't isa ngayon, may inihanda rin akong regalo para sa iyo. Wow, ang ganda naman ng singsing na ito. Nagustuhan mo ba? Opo, nagustuhan ko. Alamin mo kung saan ni na Xiaonuan balak pumunta para sa kanilang team building. Nalaman ko na po. Papunta po sila sa isang nayon. Tara na. Baby, bakit? Nang makita mo ako, nawalan ka na ba ng sasabihin sa sobrang pananabik? Lagi na lang akong binibigla ni Uncle. Sino yan? Xiaonuan, tinatawag ka ni Guro Chen. Uncle, magtago ka na bilis. Andyan na ang kaklase ko. Bakit? Ikinakahiya mo ba ako? Hindi po. Dahil po ito sa activity ng eskwelahan namin. Kapag nakita ka nila dito, mapapauwi na kami agad. Bakit? Guro Chen, pinapasabi niya na bumaba ka na para maghapunan. Tapos na akong kumain. Gabi na, sino pa ang pumunta dito para hanapin ka? Nagpunta lang siya para magtanong kung kakain ba ako ng hapunan o hindi. Huwag ka na pong magalit, sige na. Kung hindi ka na magagalit, ay maari kong pagbigyan ng isa sa mga kahilingan mo. Bantayan kang matulog? Ang kahilingan mo ay ang bantayan lang akong matulog? O baka naman may gusto ka pang ibang gawin? Ako, matutulog na ako. Hindi ko hahayaang saktan ka ng kahit sino. Classmate Ann, halina't mamulot tayo ng panggatong. Siba, May bangin dyan sa unahan. Kapag naitulak ko si Ann Xiaonuan pababa, siguradong mawawala siya ng walang nakakaalam. bilisan mo. Wala nang kalsada sa unahan. Oh, nandyan lang yun sa harap? Puntahan mo at tingnan? Siya. Ulitin mo ang sinabi mo. May balita galing sa kampo, nawawala po ang asawa nyo. Umuulan na. Boss, hindi po kayo pwedeng pumunta doon ngayon. Tumabi ka. Ang mga gamit na inihanda nyo para sa kanya ay ang pinakaligtas at hindi rin tatabla ng kidlat, magiging maayos din po ang kalagayan niya.
Natatakot po ako. Uncle. Uncle! Tulong. Huwag kang matakot. Ako ito. Uncle. Natatakot ako sa kulog at nilalamig din ako. Huwag kang matakot. Uuwi na tayo. Bakit ang init mo? Mochiang Q, pumarito kabilis. Mochiang Q. Xiaonuan. Xiaonuan, huwag mo akong takutin, Xiaonuan. 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 Huwag mo akong takutin, Xiaonuan. Xiaonuan. Anong nangyayari sa kaniya? Ang ganitong lagay ni sister-in-law ay maaring dahil sa trauma noong bata pa siya o dahil sa iba pang pangyayari. Bakit hindi naman ito nangyari dati? Hypnosis. Pinakamalaki ang posibilidad na na-hypnotize siya. Malalaman ba natin kung ano ang dahilan? Pwede po, pero kailangang i-hypnotize uli si sister-in-law. Subalit, kapag ginawa iyon, masasaktan ng husto si sister-in-law. Huwag na siyang i-hypnotize. Basta't anumang magdudulot ng hirap kay Xiaonuan, hindi ko ipapagawa sa kaniya iyon. Ipinaghanda ko na ng gamot si sister-in-law, bubuti rin ang lagay niya kapag nagising na siya. Xiaonuan, maayos na ang lahat. Matutulog na tayo ng magkasama at bukas ng umaga, dapat tayong gumising ng magkasabay. Layo. Umalis ka rito. Paano nangyari ito? Hindi ba dapat nawala na ang lahat? Xiaonuan, ano ang nararamdaman mo? May masama ba sa pakiramdam mo? Sir, palagi akong nananalangin na sana ay iligtas mo agad ako. Hindi na mauulit ang mga ganitong bagay kailanman. Ang usaping ito, ako mismo ang mag-iimbestiga para malaman ang totoo. Hindi na kailangan pang mag-imbestiga. Sadya iyon ni Zhao Yuqing. Ipadala mo sa email ko ang ebidensya para pabagsakin ang Zhao Group at saka sa loob ng natitirang oras bago mabagsak ang Zhao Group, mayroon ka na lang 3 oras. Opo, sir. Baby, anong problema? Gutom na ako. Sige, magluluto na ako ngayon din. Puro malalamya ang lasa nito. Sige na, hindi ka pwedeng kumain ng masyadong mamantika ngayong araw. Uncle. Bakit? Uncle, gusto mo ba ako? Gusto. Gustong gusto. Ako rin. Gusto ko rin si Uncle. Sister-in-law, ikuwento mo sa akin tungkol kay Jue, ang kakayahan niya. Lumayas ka at pumunta sa probinsya bukas. Jue, alam ko na ang pagkakamali ko. Xiaonuan, sa susunod na ilang araw ay manatili ka muna sa bahay para magpahinga. Nakausap ko na ang eskwelahan para mag-leave ka. Kapag maayos na ang pakiramdam mo, saka ka na bumalik sa eskwela. Sipo. Uncle, aalis ka ba? May ilang mga bagay kailangang asikasuhin sa kumpanya. Anong klasing bagay? Tungkol ba ito sa taong gustong manakit sa asawa mo? Siya na. Ako na ang bahalang mag-ayos ng bagay na ito. Aalis na ako. Hello po, sino po sila? Ako si Yedzinwo. Yedzinwo. Sino po ang hinahanap niyo? Ma'am, mabuting kaibigan ko siya. Ako ang pakay niya. Pwede mo ba akong ikuha ng hiniwang prutas? Hello, Ipagtanong mo ako kay Jue. Yeizinuo. Akala mo pa rin ba na ikaw pa ang girlfriend ni Jue? Si Qianchu pala ito. Gusto ko lang sabihin sa inyo na malapit na akong bumalik sa Long City. Wala kaming pakialam kung babalik ka man o hindi. Sir, malapit nang tuluyang bumagsak ang Zhao clan.
Pagkatapos bumagsak ng Zhao clan, itutuloy mo ang pagpasok sa negosyo ng alahas at siguraduhing maayos ang lahat bago ang summer sa susunod na taon. Sa ganoong paraan, hindi na mahihirapan si Xiao Nuan sa kanyang internship. Opo, sir. Pa, anong nangyari? Zhou Yuqing, ano ba ang ginawa mo? Bakit ang kumpanya natin ay biglang nalugi at nawalan ng pondo? Nalugi na tayo? Oo, wala na ang kumpanya. Ngayon din ay pumunta ka sa Amerika, pumunta ka sa tiya mo, at wag ka nang babalik pa. Ayoko pong pumunta. Sinasabi ko sa iyo, wala kang pagpipilian, kundi ang sumunod, gusto mo man o hindi. Boss, ano po ang susunod nating gagawin? Narito ang inihanda kong proyekto. Sa pamumuhunan ng mga alahas, halos tapos na ito. Magpadala ka ng ilang tao para asikasuhin ito. Opo. Dahil ang bilis nito, mukhang para kay Mrs., handang gawin ni boss ang lahat. Gabi na. Tapos na ang trabaho. Bakit mo pa ako sinusundan? Mula nang magkaroon ng asawa si boss, naging napaka-aktibo na niyang umuwi pagkatapos ng trabaho. Oy, bagsak na ang inyong Zhou group. Oo, nalugi na kami at ang lahat ng ito ay dahil sa walang hiyang babaeng may apelidong. Ano yan? Galit na galit ako sa kanya. Akala mo ba ikaw lang ang galit sa kanya? Mas galit pa ako kaysa sa iyo. Nawala ang anak ko dahil sa kanya. At ang atrasong ito ay hindi ko palalampasin. Nahanap lang ni An Xiao Nuan ang sponsor niya. Dahil lang naman sa mukha niya, di ba? Ang mukhang iyon. Ay sisirain ko. Sister-in-law, talo ka na naman. Ayoko na. Ayoko nang maglaro. Sister-in-law, madaya ka naman eh. Anong ginagawa niyo? Uncle, Ano iyang nakadikit sa mukha mo? natalo lang ako sa laro. Sige na, maghugas ka na ng mukha at kakain na tayo mamaya. Hello, Jue, ako ito. Pabalik na ako dyan. may kinalaman ba iyon sa akin? Jue, may sasabihin ako sa iyo. Alam ko na. Kaya, iyong tumawag sa iyo kanina, siya ba iyon? Alam mo ba kung gaano naging delikado kanina? Kung hindi ako naging mabilis, siguradong nalaman na ng taong iyon ang tungkol sa pag-iral ni sister-in-law. Huwag na huwag mong sasabihin kay Xiao Nuan. Kailangan mo pa bang sabihin iyan? Kuya, kung sakaling bumalik siya, hindi mo naman siguro siya mapapatawad, di ba? Paano na si sister-in-law? Sa susunod na ilang araw ay ang ika-21 kaarawan ni Xiao Nuan at sa araw na iyon ay ang aming engagement party. Mabuti iyon. Siguradong magiging masaya ang bagong taon. Uncle, Sister-in-law, bakit ang hilig mong maglambing? kasi po ay mabait ako. Tama po ba? Tama, ang pinakamabait na si Xiao Nuan. Tara na, kumain na tayo. Baby, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Magsabi ka nga ng totoo. Paano mo hinarap ang tungkol kay Zhao Yuqing? Gusto mo bang malaman? Gusto ko. Dahil gusto mong malaman, pumayag ka muna sa isang kondisyon ko. Hemha. Ayoko. Eh di ayaw mo na ring malaman? Ayaw ko na. Matutulog na ako. Dahil gabi na at malamig na rin sa labas. May 1.5 buwan pa. Ano? May 1.5 buwan na lang bago ang iyong ika-21 kaarawan. Bakit? Pagkalipas ng 1.5 buwan, malalaman ko na rin kung ano ang hitsura ni Uncle. Kung pangit ba ako, iiwan mo ba ako? Hindi. Napakabait sa akin ni Uncle. Kaya hindi ko iiwan si Uncle. Paano kung sobrang pangit ko na hindi na ako matatanggap ng iba?
Uncle, ikaw sa mundong ito, bukod kay Qingwei, ang pinakamabait na tao sa akin. Ano man ang maging hitsura ni Uncle, hindi ko iiwan si Uncle. Gusto kong makasama si Uncle. Makasama hanggang sa tumanda tayo. Xiao Nuan, gagawin kitang pinakamasayang prinsesa sa buong mundo. Sina, gabi na rin, pumunta ka na at matulog. Qingwei, Si Onuan siguradong ang pagkalugi ng Zhao Group ay gawa ng tito mo, di ba? ano? Bankrupt na ang Zhou Group? Bakit? Hindi mo ba alam? Hindi ko alam. Sabi ni Tito, huwag daw akong makialam. Kaya hindi na ako nagtanong. Wow, ang tito mo. Sobrang maalaga at bilib ako sa kanya. Sige na, tama na yan. Wala akong klase ngayong hapon, ikaw ba? Wala rin. Gusto mo bang lumabas at magsaya? Tutal naman ay hindi pa pumupunta rito ang tito mo para sunduin ka. Siba, Xiao Nuan, Tito. Parang nararamdaman ko na simula noong naging in love ang batang ito, ay kinalimutan na niya akong kaibigan niya. Tito, hindi ko naman sinabi sa iyo na wala akong klase ngayong hapon. Paano mo nalaman? syempre alam ko lahat iyan. Halika, ililibre kita ng masarap na pagkain. Magpapaalam muna po ako kay Qingwei. Si, Qingwei, susunduin na ako ni Tito. Oh, tapos, iiiwan mo lang ako para makipag-date? Bakit hindi ka sumama sa amin? Sino ka? Ang Xiao Nuan, walang hiya ka. Dapat kang parusahan. Ang Xiao Nuan, ikaw na babaeng walang hiya ka? Pagbabayarin kita? Sir, okay ka lang po ba? Miss Ruan, ialis mo na muna si Xiao Nuan dito. Ayaw ko. Xiao Nuan, umalis muna tayo. Babalik din si Yeming Jue pagkatapos niyang pumunta sa ospital. Ayoko po. Gusto kong sumama kay Sir. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagpapakita sa isang tao ng sarili niyang ganti? Bakit hindi pa bumabalik si Uncle? May nangyari na kayang masama sa kanya. Andito naman ako. Ano pa bang mangyayari? Uncle, ayos ka lang ba? Maayos na ang lahat. Talaga po? Siyempre naman. Siya nga pala. May gagawin pa ako. Kaya mauuna na muna ako. Uncle, gusto mo bang magpalit ng damit? Siya, Sige, ihahanda ko lang ang susuotin mo. Uncle, nakahanap na ako ng isusuot mo. Bilisan mo nang magpalit. siya. Zilan, sa ika-25 ng buwang ito ay ikakasal ka na kay Yan Jingchen. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong ang kasal mo ay gagawing napakagara at magarbo. Opo. Zilan, narito na ako. Jingchen, sa buwang ito ay ikakasal na tayo? Ano kaya kung bigyan natin si Xiao Nuan ng isang invitation card? Huwag na siyang bigyan. Lumipat na siya ng bahay. Hindi ko alam kung saan siya nakatira. Ayos lang. Pupuntahan ko siya sa paaralan. Talagang gusto ko na makuha ang pagbati ni Xiao Nuan. Kung ganoon, sasama na ako sa iyo. Si. Xiao Nuan. Anong ginagawa niyo rito? Xiao Nuan, pumunta kami rito para bigyan ka ng isang bagay. Ito ang invitation sa kasal namin ni Jingchen, para sa iyo. Pinutol ko na ang ugnayan ko kay Lin Sheng. Bakit mo pa ako binibigyan ng invitation? Nagmamayabang ka ba? Xiao Nuan, huwag kang magkamali ng akala. Huwag kang mag-alala. Sa kasal ninyo, siguradong pupunta kami. At saka, sa ika-21 kaarawan ni Xiao Nuan,
Formal kaming mag-e-engage ni Xiaonuan. Kailangan din ninyong pumunta. Uncle, tama. Kailangan nyo ring saksihan ang aming maliligayang sandali. Tatanggapin ko ang invitation na ito. Pupunta ako sa kasal. Kung ganoon, mabuti naman. Araw na tayo. Sige,